Okay, alright. So itong video is part 5 na to nga video. So dito sa part 5 na video is nais ko lang klaruhin yung video na pinakita ko doon sa part 4. Yung video sa Avatar 1 na movie. Na yun na movie na yun, Avatar 1, ang ginagamit na compositing software is Nyok na software. So ito yun na video na yun. So ito na video is mayroon lang akong gustong ipaliwanag dito na video. Kasi sa tingin ko maaring mamaling akala sila dito sa video na ito. So dito sa video na ito mayroong nakatitle na part 2. Then pag i-play natin itong video na ito, may sinabi yung babae na part 2 din. So i-play natin ha. Now, I don't know about you, but for me, the Pandora Forest was a character in its own right. I don't think I've ever been so upset by a tree dying before. In part 2, Robin Hollander shows us some of Weta Digital's matte painting techniques that brought Pandora to life. So yan. So may sinasabi siya dito nga part 2, yung babae, at may nakatitle dito sa video na part 2. Din ito i-explain ko lang to kasi sa tingin ko kasi mayroong mamaling akala dito, no? Kasi hindi naman talaga imposible nga mamaling akala sila dito sa video na ito. Na masasabi nila nga itong video na ito is fake news to. Kasi sa tingin nila ang tinutukoy sa babae na part 2 is part 2 na Avatar movie. Then sa tingin nila ang tinutukoy nila din dito sa nakatitle sa video na mayroong nakalagay na part 2 is part 2 na Avatar movie yung sa tingin nila. Then masasabi nila nga fake news daw itong video kasi kung i-play itong video na ito, hindi naman part 2 na Avatar ang makikita dito. Ang nakikita dito nga Avatar movie dito sa video nito is part 1 na Avatar movie. Then klaro naman talaga na part 1 to na Avatar movie ang makikita dito sa video na ito kasi na-upload to June 2010 na-upload to. So part 1 talaga to na Avatar movie ang makikita dito sa video. Pero sinasabi nila nga fake news daw to kasi mali-mali daw ang mga sinasabi sa babae at mali daw yung title. Bakit pa sinasabi na part 2 nga movie ang makikita dito sa video is part 1 naman. So kung sakaling mayroong tao na ganyan yung paniniwala nila na fake news itong video na ito, so nais ko lang klaruhin na itong video na ito ay hindi ito fake news at yung Nyok na software ay hindi yan fake news. Legit yan na compositing software at legit yan na ginagamit sa movie for compositing software. Kasi para sa akin, itong nakalagay na part 2 dito sa title sa video at yung sinasabi sa babae na part 2, ang tinutukoy niya doon ay hindi yung part 2 na Avatar movie. Ang tinutukoy niya doon is part 2 na video sa paliwanag kung paano ginawa yung Avatar 1 na movie. Nagamit yung Nyok na software as a compositing software. Din ang ebidensya ko dito na ang tinutukoy talaga dito sa title sa movie na part 2 at yung sinasabi sa babae na part 2 na ang tinutukoy talaga nila dito is hindi part 2 na Avatar movie kasi ang tinutukoy talaga nila dito is part 2 na video sa paliwanag kung paano ginawa yung Avatar 1 na movie. Kasi itong video na ito is mayroon din itong part 1 na video. So ito yung part 1 niya na video. So yan. So ibig sabihin, ito na video is part 1 to na video sa paliwanag kung paano ginawa yung Avatar 1 na movie gamit ang Nyok na software na compositing software. Din ito na video na mayroong nakalagay na part 2. So ito na video is part 2 to na video sa paliwanag kung paano ginawa yung Avatar 1 movie gamit yung Nyok na software na compositing software. So ganon. So katulad lang siya dito sa District 9 na movie na naka-upload din sa Foundry na YouTube channel. Na yung Foundry yan yung may-ari ng Nyok na software. So katulad siya dito sa District 9 na movie. Yung District 9 na movie meron siyang part 1 na video sa paliwanag kung paano ginawa yung District 9 na movie gamit ang Nyok na software. Then meron din siyang part 2 na video na paliwanag kung paano ginawa yung District 9 na movie gamit ang Nyok na software. Then katulad din siya dito sa Iron Man part 1 movie na meron siyang part 1 na video sa paliwanag kung paano ginawa yung Iron Man part 1 movie gamit ang Nyok na software. Then meron din siyang part 2 na video na paliwanag kung paano ginawa yung Iron Man part 1 movie gamit ang Nyok na software. Pero itong video sa District 9 na movie at itong video sa Iron Man part 1 ay sa tingin ko is malabong mamaling akala yung tao dito. Kasi doon sa part 2 na video sa paliwanag kung paano ginawa yung District 9 na movie at yung part 2 na paliwanag kung paano ginawa yung Iron Man na movie is walang binanggit doon sa video na part 2. Kaya hindi sila mamaling akala sa mga video na ito. Doon lang talaga sa Avatar 1 movie
mamaling akala sila doon sa video na yun, doon sa part 2 na video sa paliwanag kung paano ginawa yung Avatar 1 na movie gamit ang Yoke na software, kasi doon sa part 2 na paliwanag may binanggit yung babae na part 2 at sa title sa video meron nakalagay na part 2. So maaaring mamaling akala sila sa video na yun na sa tingin nila is ang ibig sabihin sa babae na part 2 at ang ibig sabihin sa title na part 2 is Avatar part 2. Kung yung part 1 na video na paliwanag kung paano ginawa yung Avatar 1 na movie gamit ang Yoke na software, kung hindi nila yun nakikita, ganun. So by the way, lahat ng mga video na pinakita ko dito is ilagay ko sa comment or sa description sa video na ito. Kung sakaling gusto ninyong tingnan yung mga video na ito, yung na pinakita ko, itong video sa Avatar 1 movie kung paano siya ginawa gamit ang Yoke na software, at itong video sa District 9 movie kung paano siya ginawa gamit ang Yoke na software, then itong Iron Man part 1 movie kung paano siya ginawa gamit ang Yoke na software. Kung gusto niyo panoorin yan, yung mga video na pinakita ko sa video ko na ito is yung link sa mga video na yan is ilagay ko sa comment or sa description sa video na ito. Then dito sa video meron nakalagay dito na Weta Digital. Nais ko lang klaruhin yung Weta Digital is pinalitan na ng pangalan. Ang pinalit na pangalan is Weta FX na, no? Actually nasabi ko na yan sa part 4 na video. Then gusto ko lang ulitin ngayon dito sa part 5 na yung Weta Digital na company nga magagawa ng VFX movie sa Hollywood, pinalitan na ng pangalan. Ang pangalan na ngayon Weta FX na. So yung Weta Digital at Weta FX same lang yan. Ngayon baka sakaling mayroong tao na sasabihin nila nga yung Weta Digital ay hindi pinalitan ng pangalan, na yung Weta Digital at Weta FX ay hindi isa, kasi yung Weta Digital ay hindi daw pinalitan ng pangalan, kasi yung Weta Digital daw ay fake daw ng company, kasi yung Yoke is fake daw. So ang ebidensya ko dyan na hindi talaga fake yung Weta Digital na company nga nagagawa ng VFX movies sa Hollywood, na pinalitan lang siya ng pangalan. Kasi kung try ninyong tingnan yung movie na Avatar 1 2009 yan pinalabas, so sa ending ng movie siyempre mayroong nakakredit dyan ng mga involved sa movie kung sino yung may gawa sa VFX. Sure ako nga kung tingnan nyo yung ending sa movie sa Avatar 1 na movie, sure ako na meron kayong makikita doon na words na Weta Digital, kasi yung Weta Digital yan yung naggagawa ng VFX sa movie na Avatar 1. Then sa ngayon 2025 pinalitan na nila ng pangalan, Weta FX na. So, hindi ko alam kung kailan nila na yan pinalitan, kung matagal na ba yan. Basta sa ngayon yung Weta Digital is pinalitan na ng pangalan Weta FX na. Din lang patunay ko din na hindi talaga to fake news tong Yoke na software, kasi itong Yoke na software tinuturo to sa mga sikat na website na nag-o-offer ng online training at online courses, katulad dito sa Udemy na website. Type natin udemy.com. Type tayo Yoke kung meron kang tutorial dito gamit ang Yoke na software. Loading. So yan. So ayan, lumalabas na dito yung mga tutorial gamit ang Yoke na software. So actually marami silang tutorial dito niyan, Yoke. So itong Udemy sikat to na nag-o-offer ng online training o online courses. Pero marami silang tutorial dito, no? Hindi lang sa VFX na tutorial. Marami silang tutorial dito, programming at iba pang mga tutorial, marami sila. Then kasali dito sa website nila na tinuturo yung Yoke na software. Then kung pick pa itong Yoke, dapat hindi to ituro sa mga sikat na website nga natuturo ng online training or online courses. Kung pick to itong Yoke, bakit kasali? Kung ipalagay na natin na pick to itong Yoke, dapat hindi nila ito isali sa website nila kasi masisira yung website nila. Bakit kasali dito yung Yoke na tinuturo? Kasi itong Yoke kasi legit to na compositing software at legit to na ginagamit sa movie. Ganon. At hindi lang itong Udemy nga website nga nagtuturo kung paano gumamit ng Yoke. Marami pang mga sikat na website na nagtuturo sa online na tinuturo din nila doon sa website nila yung Yoke software.